Ang bahin, muduso o kaugalingong wage hike petition sa musunod nga mga simana. 340 pesos matagaad daw ang minimum nga sweldo din sa rehiyon. Straight to the point. Nagatanig pagtagad lumutagas to Bonoban mahigala sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Straight to the point. Sa laing bahin, Fuente Osmeña Park, temporaryong sirahan kanong adlaw. Ngadtos publiko aron palinduton isip kabahin sa pagpangandam sa Asia Pacific Cooperation kon APEC Summit nga ipahigayon din sa Subo. Straight to the point. Atong kwaon ang dugang report ini karong taon pinagini kasaman Joy Tumulat kay posible may galag makahatag sabni o ipikto ngadto sa tong trapiko. Sa laing bahin mga tagiyaw sa kinan nga naanad sa pagpataka og parking di as kalsada. Ipasigan-an nga ibalik sa sitom ang istriktong kampanya labot niini. Straight to the point. Guruyon sa sitom ang mga motorsiklo o ingon man ang mga auto, mga full-wheeled nga mga sakyanan nga ipataka lang og parking diha sa kadalanan. Straight to the point. Katanig pagtagad rubutagas tumuloban may gala sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Straight to the Sa point. bigas bahin, gawas mga kontrobersiya nga nakitan sa Commission on Audit kung kuha labot sa mga transaksyon sa Cebu City Hall, ang bag-uhay lang mga higala nga transaksyon nga angay imbestigaran ni Mayor Michael Rama mao ang tag 4,000 pesos. Ang buok mga higala sa rubbing alcohol. Tag 4,000 pesos ang buok sa butilya sa rubbing alcohol nga mapalit lamang mga higala tag 70 pesos more or less. Apan ang presyo 4,000 mga suking tigpaminaw ang buok. 4,000 ang butilya kaping. Unsa kang klasiha sa alcohol kini, mainom ba ka ni? Gawas ka mabanyos, mainom o mabahog ba ka ni? Himuong sabaw kasamang lito? Wa gabae. Nganong pwerte maning mahala? Straight to the point. Lain pa kung kontrobersiya, namalit ang City Hall may galag mga ampules. Ining gitawag og love hormone, ining gitawag og oxytocin, alang sa mga babaeng buntis nga na overpriced usab. Straight to the point. Nakitaan kini sa Commission on Audit. Atong gikol ang atensyon karong Mayor Michael Rama. Inaot unta nga maklaro ni o ako di ko mo kondinar Mayor Michael Rama. Mga higala as early as now kay nagtuo ko nga way labot ang mayor ini. Pero dili niya mabadlong, di niya maimbestigar o di niya masilutan kining iya mga tao nga naghimo nini. Natural lamang nga adto tugpa niya kining maong responsibilidad under sa doctrine of command responsibility. Straight to the point. Naon sa bay taon ning kalakihan. Inaot unta may galak ang kuha ni anak kabantay ang kuha. Inaot unta nga makabantay sab si Mayor Michael Rama. Inaot unta nga di ka makabati og tubag pipila ka mga adlaw gikan karon nga makaingon na sab ang mga official sa City Hall nga wa man mi nakita nga sayop. Wa gabae. Permiro, paimbestigaran, pila ka adlaw human mahigala paimbestigaran mingon, way nakitang sayop. Wa gabae. Rabutaga tagan tanig pagtagad sa Bonoban usab sa atong tulumanon, inyong tulumanon. Straight to the point. Sa kauluhan, OIC PNP Chief na namilit ng daan sa iyang mga sakop atol sa flag raising ceremony sa Campo Crame, kagahapong adlaw alang na sa iyang pagretiro karong Hulyo 16. Straight to the point. Dalawang tulog na lang mahigala mo retire na si OIC PNP Chief General Leonardo Espina. O si Pinoy ambot. Ambot sa langaw milupad way pamahaw. Kinsa kay ang itudlo pagka PNP Chief. Dadabiyaan man ni Pinoy ang iya hinong trabaho. Isip pa Chief Executive ang iyang trabaho mahigala iya nabiyaan. Tuwa hinoon nag-una-una mahigala duso gyud sa Bangsamoro Basic Law. Nagili niya trabaho. Wa gabae. Ang main function sa presidente, iyang gibiyaan. Tuahin noon sa function sa Kongreso. Wa gabae. Samtang Catholic Bishops Conference of the Philippines, ipahibaw na nga final na gyud si Pope Francis atol sa International Eucharistic Congress kon IEC sa Enero sunod tuig nga anhi pahigayon sa Sugbo ang CBCP pinagi sa presidente ni ini mga kaigalaan nga si Socrates Villegas mibutyag nga final na nga dili gyud makatambong ang Santo Papa. Straight to the point. Padalang kini representative mga kaigalaan.
Mao lagi na akong giingon kani adto pa. Ha? Nga ata angay untang hatagan ang Sugbo o Higayon nga makabisita sa unta ang Santo Papa bisag tunga sa adlaw lang lito. Wa gid ta mabahin ni Sugbo. Kanya inyo na ta sige lang kay dunay bitay Eucharistic Congress. Straight to the point. Karon final na mahigala. Naan man o naandan man gyud, naandan man nga ang Santo Papa dili kayo tigtambong o dili mo tambong og International Eucharistic Congress. So higayon na unta nga ang Sugbo mga higala ato higayon na mabisita sa unta sa Santo Papa. Gumikan kay ang Sugbo dili ikalimod, ang tanang oras tuas Manila. Ang Tacloban yun gamay lang oras gihatag. Pero ang Sugbo dili ikalimod nga ang cradle of Christianity din higyon sa Sugbo. Maguwang ang Sugbo og mga 40 katuig ang iyang pagka-Kristiyano ikumpara sa Manila. Unya ang Sugbo second mahigala nga usas mga archdioceses. Ang pinakakaraan nga archdiocese ang Sugbo, ikaduha na kanang Manila. So, ang Manila unta gibisita gibahinan sa punta gamay ang Sugbo. Pero gipasaligan talito, sige lang, nabitaw International Eucharistic Congress. Karon klaro og tataw na. Baybaw sa CBCP nga dili makatambong ang Santo Papa, gumikan sa kahigtik usab sa iyang mga schedules. Straight to the point. Laing bahin kani Senador Panfilo Ping Lacson ni Bulgar nga karon nga taliwa sa pagdeklarar nga illegal ang Korte Suprema magdeklarar nga illegal ang pork barrel. Pero nakita sa 2015 national budget nga padayon gyapon ang pork barrel ginganlan lang og lain. Straight to the point. Basis pag-review sa team ni Lacson nakadiskubre kini og lump sum money, lump sum appropriations na matawag na tong pork barrel na mobalor may galag 424 bilyones ka pesos. Straight to the point. 424 billion pork barrel. Straight to the point. Wa gyud mga higala mawagtang gyapon. Kini og ubang pamiskutalan imabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo. Well, kung sabi dati mga tricycle driver, lakit na sining namatay si Samuel Isabella sa Suburbus. Sinusususin na rin. Dahil lahat na pagkitalo nila, gikano na ginuminom diya sa punok. Una, sa diyan na nahusang halili, dito na nila, mahuli sila, diretso nila tapos sining intersection dito sa SR sa Gusubikan sila sa punok. Pagbuhin ng direksyon sa Palisad Paper. Nasining dump truck at bituan na yun, lahat mga itong driver na hinarang ang nagan pero sa sitwasyon na lupad dito sila dito ang pagka-traffic at so na kusog-kusog dito ang daga na niya kay nalupad ng siya mga langkat ng nilaong sa right niya sa dump truck, mga bali sumutak makusog. Unya, wapas din yung outposted sa traffic enforcer ng Palisay, lapit na ang traffic light dito sa Kapuste, dito sa Center Island. So, hangtod ka rin, mga hilay ang irog sa mga sakyanan ko rin, ikan o yung ganila na nahinayak o sa SRP. So, kapag nag-tune-in na ito kasama ang Turpil, wireless na sana sa buntag na tanan, likay lang wala ta, di ka mawala action, SRP, kamot mo kalit, kamot mo kulalan, so at least, so lang una mo diya sa plan, pwede na sila magsudo palis dito sa may SRP ng Paling na lang, para wala may bara dito. Ang siniraman, gikag lawaan, Talisay, Ansel, dito sa Esquina, San Isidro, SRP, na naaman dito ang naong itabo dito, ganyan ang tadlaw. Ang tricycle kasama ito ni Rupil, dahil ganun ang pagkita, no? Hindi ako nakita nga murag ang skid mark nila, nilikay sila sa tricycle guys. Kung grabe nila malikay isa, kungkag sa talunin tricycle. Damage control sila, pero dito kayo yung na-discuss. Kaya malikayan na nung naong advantage na inundan nangyari na nag-gusto sila pero sa Center Island. Inundan sa pagkaguba sa traffic enforcer o pagkapalo sa traffic light o sa kaposte na putaw sa mga Center Island. So kung kinsa na maong dangkag Paul kay kadlawon, kumpiyansa sa kusog-kusog ng dagan Paul. Dahil tanaw sa taga-traffic sa Mandaw at sa Talisay, unod kami nga na, yan naman po, mga alam. So, pasado pa namin ito mo. So, unos lang na kami nga usan, nga, terga,
Pansay karga ba, nagkuha naman siya sa bus dito sa Toledo, dalawapil na negosyo niya kalpo. Unya, wala ko ang pulis sa traffic, nagtuotod, nagtuotod mga hutod, unisikul, kung saan sa saan nilagay kami na nakuha sa kilometer hinayat, tugwa. So, laang-ala, pagkita sa damsa na diya may nagkaroon at nagkikul, so, why siya lihay, at ang iya din na ito ang transition sa tama at ang nilagay. Kapag sa niyang likay, sa direkto siya dito sa Tinker Island, natumba siya patuo, umali madaro po sinig outpost sa traffic enforcer o traffic lights ng bugtak at pusti at putaw. Ayan, nalalong forsa sa Talisay traffic enforcer, nagsinahinarig pakasya sa mga nahukot o naungot na sa mga kasyalan karon dito sa Gamilya, palusod na diri sa SRT sa may San Isidro. Kaya itong at least aksidente, kanang gamlaan diri sa maong lugar. Kusa ang patay o kuha ang seryoso karon nga lahat ang bakarat. Kasama mo sa Aranan Patrol, Lauro DYHP, Tapak Aranan. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa servisyo publiko. DYHP RNN Cebu, the official number 1. Radyo nationwide. Attorney Phil Banyok sa straight to the point. Subok na sa isip, subok na sa salita, subok na sa gawa. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Subok na kasama sa straight to the point. Subok na sa umaga. Number 1 sa Cebu. Wala nang iba. Alas 6:39 na, nastuloy niya may galang assistant executive director sa Sitom. Ato sa siyo, lalatan sa piko karong mga orasa o kumustaon sa kausap mga igala ang ruta sa mga kalsada na Kadlawa o inguman ang Puente Osmeña para temporaryong silhan kuno sugod karong Kadlawa o sa mga kalambuan sa Mihinin. Di ba kani maka bangil sa trapiko, di maka-apekto ato i-check kasama Joy tumulak sa report. Kasama Joy, may butag. YHP RNN reports. Yan sa kasama itong Martil, may buntang sa itong mga ating panunaw, karoon mga panahon sa atong traffic din sa itong sulat Sugbo, watay anong kabalakan tungkol kay way mga dagkong mga insidente na may tabuo sukat pagkagabi o gantod na sa iyo karong buntag. Na di pa na kayo dugay kasama itong Martil, doon na may gamay nga panagpangga, dahil na sa may iskina ni Gaspi o Dan Lapu-Lapu, apan kining maong dance pagkakaroon ng mga orasa, dinig ni siya main road, apan lain kinigagmay kining mga iskina, pinunggan nga di mo siya magkaapiktar sa dagan sa atong trafiko dinha sa maong lugar. Apan may naman na, kung kinsa ito'y gustong muagi o maong lugar, mas may siguro nga multipas ng una, mangitag lang alternative na daan na may ilag at kagian. Tantang sukat pa kagabi o gantod karon na kasama itong Maratin, nagpadayon gihapon ang atoan ng clamping operation, uning patakag parking ng mga sakyanan o bayabay ang atoan na naklaman na kagabi o gantod na sa iyo karong buntag. Samtang panuat nito disgrasya nga natabo kagahapon, dapit na sa may South Road, pasado alas 7 kagahapon sa bundag, di na-identify na dito katong maong patay, di na kining maong patay kasama ng Maratin, di-identify mo mga pasado alas 9 kagabi, kining maong biktima, gila kining na si Rosa Gao Yu, sa Silpainibi Anyos kini, o niya taga Carnoc, Cebu City. Ni-identify din morning diyan nga igsuon nga lalaki o sa dihang gipangutana sa taga-punerarya o ganong naabot kini diha sa maong lugar, wa makatubag ang igsuon apan naibong lang ang igsuon o ganong wa ni mabantayi sa mga anak nga naabot man ni diha sa maong lugar. So kining maong biktima matod pa sa tumanasayran na medyo may higong Panginoon o niya bubalik na bitaw sa pagkabata kasama mga Panginoon. So manang kining biktima ang igsuon nga nikuha nini nagsakay kini og medyo high-end na sakyanan, no? Kaya ang apelyido ini is Rosa Gao unya Iyu. So manang medyo lahi patigayon kini maong biktima na lahi magpuyo kapit na sa Maydan Carlo. So manang ang driver sa nini temporarily gidetain karon sa Station 1 sa pagkatakdan na mapasaka og kaso ag kapulisan patok sa maong driver. Ano man
kasama nga itong Nortel kagahapon, medyo nadugay na gito og kuha katong maong patay kay ang SOP naman unta sa siton nga once kadunay mga disgrasya sa kadalanan kinahanglan na dalion apan na nahitabo kagahapon medyo nabilatar lang gito siya kasama nga itong Nortel kay ang sitwasyon sa mga biktima malay na paggamay dispensas mga nangaon maglisod og abante kay nabangon dito ang iyahang nagdokumuko ngadto kay ng Congo. Kanya maglisod ka og atras kay nabangon ko ang iyang nagdapit hangtod sa inyong ngadto sa patiwis. So naman gialsa una kinimaong at tumangon nga bahin sa maong bus una pag-iulbot kinimaong biktima ilawom sa maong truck de karga. Sa mugna gyud og traffic medyo mangay lamig dispensa sa mga nangalate kagahapon tungod kay naamagod sa tunga sa daan ang maong disgrasya. Sa series bus, kasama Joy. Yes, copy kasama nga ito ni Wasil. O nga, kabay na sab sa plano na siradaan ang Puente Osmeña, inoon na way aming kabalakan kasama nga ito ni Wasil, tungod kay ang suit lang sa Puente Rotunda, ang pagkasiradaan, o nga, humaan na dili mapiktuhan ang dagan sa itong traffic, palibot sa may Puente Rotunda. At least dili makapita sa traffic, ang mga tao lang at tigsuruyan sa Puente, nga di lang mo sa magkasuroy, kay siradaan ito sa Manjoy. Pila kaadlaw ni siradaan? Yes, wala pa advice kasama itong Nortel, no? Pila gini ka mga adlaw, apan paningkamutan ni siya ng madali, kay sunod si Mano Maraba nga itong itik, kung sunod buwan nga itong itik, kung dahil nga kinalang paspasan gano'n niya. Pangay na sa midagman dispensa, kay dunay kay gayungan, nga dunay mga heavy equipment o mga truck na mulabay, musuot ang mga Puente Rotunda, o mao'y magamiton alas pag-renovate sa mga tasa. So wala ni kasama na pag-arapil ang ito mga paybaw, ikan sa buhatan sa siton, tata, arayan. Radyo Nationwide. Okay, salamat kasama Joy. Tumulak sa imong report at susulas Miguel Alas 6:44 na. Kaya sa pagbalik ang tataod na ikala kung isgutan, kaya ni ay Osaka dalaga nga nag-OJT mga higala, nag-OJT din sa Cebu, na-ripan kini Osaka taxi driver, o ako ni isgutan kay doon mga leksyon alang ini mga babae nasayod ka ato mga taxi drivers daghang mga tarong sa bliha with all due respects mga namingan ato mga taxi drivers o mga tarong doon na sabi mga badlungon o niya doon ay mga tips na gihatag ang atong kapulisan o atong na ihatag na to ng mga tips sab sa atong mga sumasakay labi pa kini mga babae na dili mo mabiktima in town o di mo maripan samtang mo sakay mo ining taxi. Pabalik ko na ko, daghang taxi drivers nga tanong, doon na sad mga higalay, mga milikoy. Ano ito taon, no? Labi pa kay, doon na po yung mga adit ng uban. Doon mga tanong, doon na po yung mga driver may galang mo inter. Kano ito taon, itong sikutan ng malamang sa pila ka mga pinagdom. Standby. Radyo Nationwide. Attorney Phil Banyok sa straight to the point. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Attorney Phil Banyok sa straight to the point. Alas 6:50 na may galas tumuloban karon sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Katul sa panit tungod sa fungi ang imong problema, doon na may tambal na solusyon mga higala. Fungisol. Akong balikon, Fungisol. Busa ayaw nag-antusa ang katul nga problema sama sa eksima, hapdos na pilas, baho nga pangagod sa tiil, nagkadaghan nga anog buni, og nangadaot nga kuko tungod sa nail fungus. Busa kung tambal sa fungi ang gipangita, Fungisol na ang solusyon. I repeat, tambal na solusyon, skin cure Fungisol. Pero kung yung problema mao ang baho sa tiil, baho sa ilok, bugas-bugas, bungang singot o diaper rashes sa mga bata, doon na po tayo fungi nga sabon na gamiton nga panghugas sa katul-katul nga dili sa dili pa na nimo tambalan og Fungisol. Sa dugang kasayuran, tawag o text sa Fungisol hotline 0925-5845-999. Ang Fungisol mapalit sa mga butika. Straight to the point. Now, speakers bahay may dala ako lang yung tuyoon pag-isgot ni. Kining Osaka, babae nga nag-OJT din Sugbo. Probinsana in town eh. O niya, kabahin sa pag-eskwela, duda kung unsay kurso ini niya. Dunay OJT sa Osaka Hotel. So, posible ni ano sa mga tourism, HRM baka, kining hotel restaurant management idaken, or uban pa mga kurso nga dunay pag-OJT din sa mga hotels. Nagkinig yung ato mga eskwelahan sa probinsya,
ang hini mag-OJT din Sugbo, ang uban sa Manila, ang uban sa mga syudad nga doon na sa mga dagkong hotel, no? Para makat-on sila, on the job training na. So internship, kabahin ka na sa ilang pag-eskwela, na doon ay internship. Ni ato sa internship, kinahanglan ni kini mga estudyante mo himo sa aktual na trabaho. Kaya nga sa eskwelahan man theory ra nang inhatag. Mag-drawing lang nag-hotel ka sa Manglito. Delikadong picture ay makitaan sa estudyante. O muna nga mo aktual siya training, doon ay on-the-job training. So, unsay aktual nga training, ang imo nagkatunan sa classroom, imong aktual na, nagtrabaho nito, on-the-job na. Ano magkakita ka sa unsay di tinuod na trabaho. Sa panalitan, housekeeping, kasabot ka unsaon. Ang aktual ng housekeeping, di lang kutob sa papel, di lang kutob sa lecture. Unsaon ang pag-front desk, kasabot ka unsaon, no? Unsaon ang ma-assign ka sa kusina lito, marami pabulito kasamang lito balispin. Naka nang ma-assign din sa kusina, unsaon pagpangluto, unsaon pag-sit mo isab sa niluto lito. Nanglit ka nang ma-assign sa kusina, mura o di-gyud bagniwang, kay pinasagdan sa kusina lito. So, on-the-job training. So, ang atong paghinaot, kining atong mga batanon, kining atong mga estudyante sa probinsya, inikabot Sugbo, inikabot sa mga syudad nga nag-on-the-job training, mutalong yun, o on-the-job training it. Para tinuod yun ka makakaton. Inigawas ni mo gikan sa hotel, doon lagi kayo nakatunan. Kahibaw ka yun sa pagpangluto, kahibaw ka yun unsaon ang pag-serve sa mag-waitress ka o mag-waiter ka diha, mag-serve sa mga customers, unsaon ang pag-front desk, kasabot ka. Unsaon ang housekeeping, pagpanindot sa kwarto, kanang pagpanguan diha dito, no? Kanang mabakanting kwarto panalitan, ipabala, hiluan, pagkaman, butangan og laing mga biddings, butangan mga adorno, aron nga ang laing occupant, makadahig sa inyong hotel. So, unsaon na may aktual na nga training. Inigawas ni mo, at least doon na kayo nagkatunan. Nila apoy mga babae, niya ay mga lalaki, inigabot syudad Sugbo, mula nagkaboy istoril, kasamang dito. Daghandang kahilayan ini syudad. Para ito binumduman nga ito mga estudyante gikan sa probinsya, labi pa mga ginikanan taon. Napadag kwarta, bayranan sa boarding house at Cebu, bayranan mahigalag mga sa ilang OJT. Napay mga uniform, nga perti pang mahalalit. O nga, pag abot ni Subo, ang uban may galaga, tagay-tagay lang. Kaya pag una-una sa ginikanan dito, nagdaro taon sa ila. Tuwa dito, na mailog kwarta, nagprinda pagyuta, na maligya ang kabaw. Ang kabaw in taon ni tatay nga, gamito sa paggaro, prinda, gibaligya. Kaya aron magamit ni Inday, kaya nag-OJT sa syudad. Pag abot pa doon si Inday, Jesus Ginoo, dito nagtagay-tagay si Inday. Kini pahimat nun ko ni. Pahimat nun sa mga ginikanan o sa mga estudyante. Ayaw taon mo, pag abot syudad Subo, una-una ataw ninyong malasakit sa inyong ginikanan, inyong mga igsuon nga nitabang ninyo. Ay niya, kining tabo aron, unang-una, naripan ning mga babae, may gala, unang sayot, kining babae mismo. Di ko pabor-pabor istorya, ha? Kining babae mismo, unang sayot, anong tagay-tagay ang sosyalit? Nahubog, nagtagay-tagay, gikan sa OJT. Unya, gida sa pinipungilang supervisor may gala o mga kauban, hala, inom-inom, tagay-tagay. Pag pangahubog na, gidaning babae sa iyang supervisor, kay muanhi may gala Cebu, kay musuroy-suroy. At kinaginggitan sa probinsya, di na nagkisulti asang probinsya, ha? Kay ako lang dipinsaan niya po, bisag kining babae nagkasasab ni, ngano unang sa niya, ngano nagtagay-tagay siya, o niya, ni kuyog-kuyog siya mga higala ining. Di ba ang kwan ba? Sa ibugod, in fairness babae, ni salit sa supervisor niya. Paghaman, pagpangahubog na, minus supervisor na manuroy sa Cebu. Pagsuroy Cebu, ni kuwag taxi, ni sakay taxi lit. Now, pag sakay taxi, ako lang kining matawag tong taxi driver nga maoy ng rape, kay suspect man eh. Ang akong tuyo nga katong uban taon, paglikay mo ini mga taxi driver, kay delikado. Naibaw ta daghang taxi drivers nga tarong. Daghang kong mga kauban ganing taxi drivers, higtaog pungko-pungko sa daplin lit. Mga taxi drivers, POG drivers, sa kailan na ako na sila. Mga omidad, kinini ang nasdaplin-daplin lang. Ay sus, das DOH kani adto. Sa may Guadalupe, daghang tag mga kakauban ya, kasaw na to mga taxi driver ka o pungko-pungko. Katrabaho ta
Milikoy. Strike to the throat. Idani mo babae, last week niyo hitabo, kay nag-inom tagay-tagay gundit. Tagay-tagay, abka galaunas kadlawon tagay-tagay. O di, magkahuman, sakay taxi, di para ang supervisor kay muari sa Cebu. Pagabot Cebu, buot di ay gikan sa Lapu-Lapu ni. Kaya naghamang mga hotels, Lapu-Lapu mga nagkong hotels. Dito mag-OJT. O niya, tagay-tagay, misakay si Inday sa taxi. Gida mga higala. Pag-amot na, gida dito sa may Osaka motel, ang babae. Huwag mo kanaog ang babae. Huwag mo sagot. So, ang supervisor, gida siya nga sige na, anhiratan. So, tingnan ito panahon na, bisag na lipong na babae, nagkamatnon sa baghapon nga, dili na lang siya. Ayaw, dili ko mauban. So, minaog ang supervisor. Ngayon, ang taxi driver pumitang baglit nga, ayaw na po sa, sir, o dili siya, sir, ayaw po sa, hindi sa maubani mo, ayaw po sa, babae good na, sir. Ayaw po sa, sir, ayaw po sa, sir, kay ako na daw ito, sir. Gamao. Itambag-tambag pang taxi driver ang dakin nga, ayaw po sa, sir, ay, dito na muna ako babae, sir, babae good na, sir. Ayaw po sa, sir, hubog na ba na, sir, So, wala mong pugos as supervisor, kinagod, taxi driver. Pag-abot sa unahan, ang taxi driver wala ba doon na dautang mo na huna? Gamao. Pag-abot sa may barangay Carita, doon na may mga motels niya. Lahi ng hotel, lahi ng motel. Suitos Lito Balispin, ana. Kaya minyo di kag hotel, o busod kag hotel kuno kin, kamatan mo, kurag na relax ka. Anindot kayo, nakapahuway ka. Pero o motel, inigawas ni mo, naluya ka. Labi na sa ikwan. Tulay lang ka basang sukot ng asawa at inimsyon na. Naman Lito Balispin, og mo ni ato lang komedya-komedyahan kaya kini nga asawa na sayo na, Sports na kani asawa ang Lito Balispin. Kaya sito ni sito, naghamang nga motel anang, lit sa rapit-lit, kalit-talit. Dilipita? O, nagakasbang motel? Oo, mo delit. Now, ngayon nag-atbang motel sa unahan dahil kiniya kining gitawag og Amihan Motel. Isod ang taxi driver dito, gida ang babae. Dito na, mga higala magsugod ang krimen. Tambag-tambag ang taxi driver, ayun dad-asir, oy, ayun pong sa sir, dito Pikas Motel, na pag-abot ng kalit-talit pa. Yung dito rin. Di, ang supervisor, nagdaduhan lang sa kinaan mo, taxi driver na kabati. Yung taxi driver, ayun pong sa sir, dito na masugot na babae sir. Bukubog na ba na babae sir? Ayun pong sa sir, naog lang kasi, gusto ka mo, anak sa motel, ikaw lang sir, ayun lang pong sa ng babae, kay, di, baya mo uyab sir. Kaklaro, ang babae mo, balibad na sir. Sa babae taon, wala na lang, ang sponsor na o sponsor, kaya dautan sa tugunan na ba? Ayun lang sir, ako lang hatod ng babae sir. Ayaw pag-call sir, kaya wag mo na masugot sir. Ayaw pagpugsa sir. So, ang supervisor minaog, ang siya dito lito, siya ko na ayaw pagpugsa sir, ayaw pagpugsa, ayaw sir, kaya ako na sir. Gamao. So, ang taxi driver mo nakapahimo sinoon. Now, isa may mga tips ini. Kaniya, ang babae may gala po bidaw. Di kan taong probinsya. Naanhi sa Subo, agi hinungdan day, nabuak ni din taong pakwan. Ato lang yagi katawa ni puro po bidaw. Lamao lagi na hinungdan. Yagi dahil sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Pink Room, pidang buaka di taon. Wagi hinungdan pagkabuaka. Unya, ang kapulisan ron, kay kining maong taxi driver dahil niangko na sa siya dahil. Pagkauban na dakpa naman, isa nga kuan mag-observe ka ng nahinaykan na sa gikuno niya dahil. Kining maong babae, kaya na naman, oportunidad naman ko nung wa naman mo kihol. Karon ako lang gagi katawa ni pero nadakpa ni mong taxi driver ron, o niya, tagabutuan na ba ni? Nganlan ko na rin Boon Ryan Camacho, 25 anyos, tagabutuan City. Yung mga taxi driver. Kini babae, ako lang sang pugnan ang pangan. Andos itong KBP code, ato lang sang dipinsahan ng babae taon. Na nabiktima sa lay. Pero ako maingon ko dahil, ang sayop, unang-una, kini babae, kakalag inom-inom sad, tagay-tagay ito nakubog. Iagod ka siyudad, dili ni imong teritoryo. Wa kay mga parinto din boarding house na gani tao na din
Ang maginikanan taon ini, mag-uuma yung taon lit. Sus, ginuukos tatay taon, iyang gibaligya, iyang kabaw. Aron mga higala nga, magkapadas ang anak, kaya mag-ujit na. 50 taon, luoy ang tatay dito. Sa probinsya may gala, nagdaro taon sa tatay. Ang iyang anak, sus, wahay pata. Sus, ginuuko. Siksi kayo, kay, nag-intern doon, nag-ujit good mga gala, yan, hindi ko uniform. May picture ito. Sus, ka 60 taon sa uniform. Mura yung class ba kayo? Kaya naman sa usa ka class ng hotel. Tatay taon dito, kagudlay tatay. Paita taon, ano eh? Ako may ko unang sayop, kining babay. Ayun, sige tagay-tagay, dahi. Di karoon na tagayan. Sige magtagay-tagay, di na tagayan sa taxi driver. O niya, karoon rape case na hinoong kaso. Now, ako nang tiyoso gisgot. Nga, unsa may mga tips ron, aron nga di mo maripan taon sa mga babae. Niya mga higala, gihatag na to ang women's desk, no? Nga, ingon siyang katabang, tulunopil, tabang ilan nag-mention sa on-air para magkatabang taon tas to mga pasayaro ba. At ito taon na lang, gani sinyas sa kasamang Lito Balistin, abi na ko yung sinyas o dito na sa amihan mo di madaya, Manila ako nung sugod ng Arimen 558 Manila. Okay, standby, Arimen 558 Manila, masunod na kalon dayon. Live via satellite. RMN News nationwide. Well, hinihintay nila ang resulta ng laboratory find sample ng human candies. Ito pinagana sa Department of Health upang matukoy kung talagang toxic o harmful chemicals ang ibinentang candy o kaya kung ito ay panis na. Sa ngayon ay nakatingin po sa police stations ang umaabot sa 8 mga suspect na candy vendors. Nakitaan naman ang mga kemikal na para po sa gamot ang umano'y peking bigas mula sa Davao City. Itong kinimpirma ni Department of Health Undersecretary Kenneth Hartigan Ugo sa naging pagdinig po ng Senate Committee on Agriculture o dito. Pero paglilinaw po ni Go, ligtas naman para sa tao ang kemikal na ito. Bukod sa kemikal para sa gamot, nakitaan din ng National Food Authority ang contaminants, kabilang ang kemikal na DBP na karaniwang nakikita po sa mga plastic. Chemicals normally found in pharmaceutical products. They are coating agents and flavoring agents, ma'am. So we didn't believe that this chemical content should be there, pero hindi naman sila nakakasama. Ayon naman kay Presidential Assistant and Food Security Secretary Francis Kiko Pangilinan, inaalam na kung ang DBP ay nanggaling sa bigas o nakuha lang mula sa pinaglagyan itong plastic. Dagdag naman ni Senator Cynthia Villar, nakakabuti rin na nasuri ang mga inireklamong bigas para na rin sa kaligtasan ng nakakarami. Although hindi naman siya big ang effect kasi hindi na mahanap sa iba, but at least we're forewarned that we should be careful. Bigay naman ang deadline sa Agosto at 30 ang Senate Committee on Agriculture sa mga otoridad upang tukuyin kung mayroon nga bang fake rice at para siguraduhin na rin na ang lahat ng bigas sa merkado ay ligtas para sa publiko. Samantalang pagbusisi sa mga peking bigas, ipinauubayan na po ng PNP CIDG sa Special Investigation Task Group. Ang kasama mo sa balita, Rhea Mamogay. Ipinauubayan na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Special Investigating Task Group o SITG ang pagbusisi sa mga nadidiskubreng peking bigas sa Davao. Ayon kay CIDG Chief Police Director Benjamin Magalong, may mga technical explanation na mas maiging mga eksperto na lamang ang magpresenta kung ano ang findings hinggil sa fake rice. Pero kung tutuusin, ayon kay Magalong, isolated lamang ang naging kaso ng pagkakadiscovery ng fake rice at ito yung tagpuan sa isang pamilya lamang sa Davao. Kung widespread ani ang kaso ng peking bigas na naitala sa Davao, tiyak ani ang uuyanin sila ng mga reklamo kaugnay dito. Kasama mo sa Campo Crame, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. RMN. Report. Sa iba pang mga balita, mga kasama, itinanggi po ng Department of Foreign Affairs sa mga lumulutang na balitang kasama ang Filipina death row inmate na si Mary Jane Veloso sa mga posibleng mapabilang sa bagong grupo ng mga baby tayong sa Indonesia pagkatapos ng Ramadan. Kaugnay nito itiniyak ng gobyerno na ginagawa nito ang lahat upang tuluyan akong mailigtas sa kamatayan si
Veloso. Kasabay din ito ay binuwaltahan ni Presidential Spokesman Edwin Lacierda ang nanay ni Mary Jane na si Ginang Celia Veloso. Natatandaan kasing sinisipa ng pamilya Veloso ang pamahalaan sa kabila ng pagkakaurong po ng sanay pagbitay kay Mary Jane noong Abril. The President went out of his way both protocol to speak to someone in order to ask for the stay of execution of Miss Mary Jane Veloso. What did he get in return? He was insulted by the mom. When the mother came back, she insulted the President. With the President saying, no, he did not say anything. Rito ay pinulong naman ni Justice Secretary Leila de Lima ang pamilya Veloso upang ipaliwanag ang mga hakbang ng ginagawa ng gobyerno para mailigtas si Mary Jane. Samantala ang NBI naman ay naghahanda na pong magpadala ng team sa Indonesia para kunan ng salaysay si Mary Jane. Pagdesisyon ng mismo ng pamahalaan na itapon ang mahigit 48 container vans na naglalaman po ng basura ng Canada sa sanitary landfill sa Capac Tarlac. Ayon kay Bureau of Customs Commissioner Alberto Lina, kinokonsidera kasi ng Pilipinas ang magandang relasyon ito sa Canada kaya hindi na ipinilit na ibalik po ang mga basura sa kanilang bansa. Kasi baka makakreate pa rin yan ng hazards later. Hindi pa natin kaya inamapurpose na landfill eh. Tingin naman ang environmental group na Band of Seeds. Mali ang ginawa po ng gobyerno na hakutin at itapon dito sa Pilipinas ang mga basura galing sa ibang bansa. Interview ng RMN kay Band of Seeds Program Coordinator Ana Kapunan, iginit dito na dapat raw bayaran po ng Canada mahigit 115 billion pesos sa storage fee at ang kanilang penalty dahil sa matagal na pagkaka-involve ng kanilang mga basura. Walang nagpo-call from our national government na ibalik ang basura sa Canada. Nung nag-take dito si President Aquino, wala siyang, hindi yung pinag-usapan yun. Hindi natin naririnig ang DFA. Ang DFA ang unang dapat namumuno na magtawag sa gobyerno ng Canada na ibalik yung basura nila based on that and ban convention. Patuloy din pinag-aaralan ng environmental group na gumagawa po ng tamang hakbang para mag-apila kaugnay sa pagtatapo ng basura at Tarlac. Sa na balita pa rin, kinatwiran po ng Department of Environment and Natural Resources na sinuri at napatunayang non-toxic ang mga basurang galing po sa Canada bago tuluyang itapo sa bansa. Nilinaw ni DNR Undersecretary of Environmental Management and Director Attorney Jonas Leones na wala namang nakitang mga Syringelia o diaper taliwa sa unang ulat. Bagamat kinikilala ang apila ng ilang grupo, iginit ni Leones na mabusisi at matagal kung idadaan sa legal na proseso ang usapin. Sang-ayon din siyang ito'y praktikal na desisyon para sa bansa. LRT dapat magpaliwanag sa ulan sa loob po ng tren ng LRT. Mga opisyal, hindi na raw kailangan pang-utusan ni Pinoy. Ang kasama mo sa balita, Deo de Guzman. Pinagpapaliwanag ng Palasyo ng Malacanang ang pamunuan ng LRT-1 dahil sa video na kumalat kung saan nakitang tumutulo ang tubig mula sa bubong ng bagon ng tren ng LRT dahil sa ulan na dala ng habagat noong nakaraang linggo. Ayon kay Presidential Spokesman Secretary Edwin Lacierda, dapat ay tutukan na ng mga kinakulang tanggapan ng pamahalaan ang masabing problema upang maging maayos sa ang servisyo rito sa publiko. Binigyan din ni Lacierda na hindi na kailangan pang utusan ni Pangulong Noynoy Aquino ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan para lamang matugunan ang nasabing problema. Sinabi din naman ni Lacierda na maaari naman itong ayusin ng maintenance service provider ng LRT. Nabatid ang sinabi ng pamunuan ng LRT na kasama ang tren na nasa video sa mga aayusin o isa sa ilalim sa rehabilitasyon. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. RMN. Kaya kasama tuloy-tuloy pa rin po ang pagsisikap ni DILG Secretary Mar Rojas para makumpleto ang modernisasyon ng Philippine National Police at Bureau of Fire Protection. Ito'y bilang pagtupad sa pangako ni Rojas sa sambayanan na mapagbuti ang paglilingkod ng mga pulis at bumbero sa ilalim po ng daang matuwid na inumpisahan ng Administrasyong Aquino. Nito'y 225 kabataang opisyal naman ng PNP ang ipinailalim
sailalim sa 3 araw na seminar sa Camp Crame upang bigyang kaalaman sa epektibong implementasyon ng Oplan Lamban-Sibag na binuong ni Rojas. Bukod sa pamamahagi ng patrol jeep, sinisikap din ang kalihim na maghanap ang plano na mabigyan ng fire truck ang bawat bayan at syudad sa buong bansa. Mahigit 300 fire truck at modernong firefighting equipment ang nabili po ng DILG para ipapamahagi sa mga lugar na hanggang ngayon ay wala pang bumbero. Tiniyak ni Rojas na sa ilalim po ng daang matuwid, ganap na maisa sa katuparan ang modernisasyon ng PNP at PFP. Pakinggan sa atin, RMN News Nationwide. Lola, saan po kayo pupunta? Diba, may sakit po kayo? Apo, kailangan kong pumunta sa GSIS para malaman nila na nandito pa ako. Kailangan kasi nun para sa pension ko. Ha? Hindi na po ngayon. Hindi na kailangan mag-annual renewal of active status o aral. Bahala na mag-report ang Philippine Statistics Authority sa GSIS tungkol sa estado nyo. Salamat naman at naisip ng GSIS yan. Basta, tuloy pa rin ang pension ko. Opo, Lola. Relax ka na lang dyan, ha? At ipagluluto kita ng paborito mong merienda. GSIS, karamay mo. Para sa karagdagang detalye, tumanag sa Contact Center 847-4747 o bumisita sa GSIS website www.gsis.gov.ph. GSIS, maasahan na lingkod tayo. Kayasan D1 Small Irrigation Project. Formal na pong itinurn over sa Barangay D1 Dipolog. Maaari ng Dipolog, kasama po sa balita, Martin Libres. Ikinagawa ng mga magsasaka ng Sitio Kayasan, Barangay D1 ng Siyudad ng Dipolog at ng mga opisyal ng Irrigators Association matapos itinurn over ang Kayasan D1 Small Irrigation Project kamakailan lamang. Ayon kay City Engineer Richard Cagatan ay nasabing proyekto ay may lapad na 26.16 meters. Sa nasabing proyekto, naglaan ng pamanang lokal ng Siyudad ng sobrang 5.8 million pesos na pondo at sobrang 13.7 million pesos na pondo mula naman sa Congressional Fund ni Zamboanga del Norte 2nd District Congressman Rosendo Labad-Labad. Dumalo sa ginawang turnover ceremony sila si Dipolog City Mayor Evelyn Uy, Congressman Rosendo Labad-Labad, Engineer Janice Salutorio ng National Irrigation Administration at mga magsasaka ng nasabing lugar. Kasama mo sa DXDR Dipolog Marty de Lupus Libres, Tatak RNN. RMN News, Balitang Pangnegosyo. Kasama pinawi po ng Department of Agriculture ang pangamba ng publiko kasunod po ng pagtaas ng presyo ng karne ng manok na hanggang 10 piso. Ayon kay Agriculture Undersecretary Jose Riaño, sunod-sunod kasi ang pagpasok po ng bagyo sa bansa kaya naapektuhan ito ang delivery ng mga manok. At dahil nga dito anya ay tumaas po ang presyo ng karne ng manok. Ito ba ay tinifo ni Riaño na pansamantala lamang ito at hindi rin magtatagal at babalik din ito sa normal. Sa ngayon ay naglalaro sa 130 hanggang 135 ang kada presyo ng karne ng manok. Balita sa Ibayong Dagat. Patay ang 16 na katao kabilang na pong dalawang Chadian soldiers sa magkahiwalay ng suicide attack sa Cameroon. Habang aabot naman sa 17 ang nasugatan kabilang na po ang 7 sundalo mula sa Chad at 3 mula sa Cameroon. At sa mga taga-Butuan, mga kasama susunod na po dyan ang Diretso Balitang Butuan. Kasama sina Station Manager Ramil Banges at Sasi Babar sa DXBC RMN Butuan. At kasama niyo po sa Balita at Serbisyo Publiko, Rod Marcelino. At ito ang RMN Radyo mo Nationwide. Handang tumulong sa iyo. Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu.
ato mga balitang lokal. 11 kapag